The greatest miracle of Jesus was when He raised Lazarus from the dead. Noon pa mang ako ay maliit pa, upon reading the scripture, talagang maski hindi pa ako ganun katinding mag-aral ng Biblia during that time, I know at the back of my mind, tuwing napapanood ko yung mga pelikula like Jesus of Nazareth, starring Robert Powell, I don't think na believer si Robert Powell pag pray natin kasi gumanap siyang Jesus Christ eh. But I don't think na believer siya. I hope believer na po siya kasi one time na nabasa ko parang atheist po si Ginoong Robert Powell. Alam niyo po ba sa among all of the films na tungkol kay Jesus, isa po ang Jesus of Nazareth na malakas ang impact sa mga taong nakakapanood, especially kung first time na itong mapanood. Okay? Yung may eksena po roon na binuhay ni Jesus si Lazaro. Parang may matinding, huge na nararamdaman ko na parang mabigat na sobrang, alam ko, very heavy talaga, na powerful. Na yun nga yung pinakamatinding mirakulo na ginawa ng Panginoong Hesukristo. Actually, marami pa po siyang ginawa. Hindi nga lang po na-record dito sa Bible. At ang sabi po ni Juan, kung i-record lahat according to John, kung i-record lahat ng ginawa ng Panginoong Hesukristo habang nasa lupa siya, hindi magkakasya sa lahat ng aklat na pwedeng sulatin. So, ibig sabihin nito, marami pa siyang ginawa. Pero I believe, bilang isang Bible sharer, no, na nag-share sa inyo, na I believe sa pag-aaral ko po ng Biblia, yung mga naisulat po sa Bible, ito yung talaga may significance. May kahalagahan o paliwanag ko po sa inyo, makinig po kayong mabuti. Yung pagkakapako sa Panginoon, hindi ba nandoon siya sa 4 na gospel? Matthew, Mark, Luke, and John. Why? That's very important. Ano pa? Yung pagpaparami ng tinapay at ng 2 isda. Nasa lahat din ng gospel siya. Di ba? Pag alam niyo po ba, pagka lahat ng events na ginawa ng Panginoong Hesukristo, bagamat iba't iba yung paraan ng pagkakasulat sa Biblia, may significance po yan, may gustong iparating yan sa ating mga believers. So, yung pagkabuhay po kay Lazaro, ito po ay naisulat lamang sa aklat ni John. Alam niyo po ba si John? Among all the evangelists, the 4 evangelists who wrote the Gospels, si John po yung masasabi nating napakalalim at napakalawak ng pagkaunawa sa Panginoong Hesukristo. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Maliwanag doon, walang argument. Jesus is the Word. He was in the beginning with God. Because what? He is God. Tagalog, sa pasimula pa'y naroon na ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. O punta tayo sa ang Biblia 1901. Sa pasimula pa ay ang berbo at ang berbo ay suma sa Diyos at ang berbo ay Diyos. Talon, 14. At ang berbo ay nagsakatawang tao. Sino siya? Ang Panginoong Hesukristo. Amen? So, balik tayo sa mirakulo ni Lazaro. Ang mirakulo ni Jesus nang buhayin niya si Lazaro. Alam niyo naman dito sa video natin, totoo po tayo. Basta kung ano lang yung nagkamali ng konti, ay ganun. Di ba? Parang may bloopers. Bloopers is part of life. It's part of my life. Part of our lives. Rather. So, hayaan na lang po natin. No? At least, totoo itong mga video natin. Okay. So, nang buhayin niya po si Lazaro, Lazarus, come forth. At sabi ng Biblia, at siya na 4 na araw ng patay ay muling nagbangon. At namangha silang lahat. Ito na po yun. Makinig pong mabuti. Ito po yung pinakapuso natin ngayon ng ating pag-aaral. Nang buhayin niya si Lazaro, ito po ay kumalat agad sa mga karatig na lugar o mga places. Lalong naging tanyag si Hesukristo, si Jesus.
Lalo namang nainggit ang mga Pariseyo. At dito na sila gumawa ng paraan. Ito na. Masyado na siya nagiging tanyag. Ganito, ganyan, ganun, ganyan. Sa pamumuno ni Caiphas, naghanap siya ng paraan. At alam niyo po ba kung anong paraan ang kanilang nahanap? Isa rin sa mga kasama ni Jesus, si Judas Iscariote. Kinausap nila ito at ang masaklap, nakipag-agreement si Judas. And they will pay him 30 pieces of dollars. No, silver. At yun, after that, nagkasundo sila na ipagkakanulo ni Judas sa kanila si Jesus. Diba? Ayun po ang mga nangyari. Sorry po sa noise. It's so noisy out there. At ang nangyari po right after that, yun na. Alam ni Judas kasi yung mga pinaroroon na ng Panginoong Jesucristo kasama ng mga disciples, yung kanilang daily routine, no? Kung saan sila nagpupunta, nangangaral siya. At that time, si Jesus maghahapunan, no? Kasama sila. Doon nga yung sabi ni Jesus, one of you shall betray me. Is it I, Lord? Kanong ibang mga disciples. Hindi kumikibo si Jesus. Nung si Judas na, is it I, Lord? Thou hast said it. Sa ibang salin, thou sayest it. Ikaw na rin na nagsabi. Judas, kanya. Whatever you do it quick. Huwag mo nang ipagpaliban pa. Kung ano man ang gagawin mo, gawin ng mabilisan. Huwag mo nang tagalan. Akala naman ng mga ibang nandun sa pagkainan, inuutusan lang niya para bumili ng bread o ng tinapay. Kasi si Judas po may hawak nung pera. Sekretaryo kaya siya. Nagsisekretary siya doon, di ba? So, yun po. Sa ginawa nilang ito kay Jesus, hindi nila alam, natupad nila yung part ng scripture. Natutupad na nila yung plan of redemption sa human race, no? Na one day, mamamatay si Jesus para bayaran ng kasalanan ng buong mundo. Pero nag-ugat po lahat ng yan nang buhayin niya si Lazarus. In fact, nagpadala pa ng mga tik-tik ang mga ito. At minsan nagkaroon ng party kasi binuhay nga si Lazarus. At nandun din si Jesus sa party, si Lazarus, nandoon. Tapos nandun yung mga Pharisees, pati nga po si Lazaro, pinagbalakan nila uling patayin. Dahil naiinggit sila kay Jesus. So, ang inggit po nila ang nag-cause sa Panginoong Jesucristo. Okay? Ang gusto ko pong malaman dito, pag something great ang nangyari, no, lagi may gagawing atake ang diablo. Yun po ang lesson dito. Inumpisahan na po yan ni Jesus. At sa ating mga Kristiyano, kung may ministry tayong sinisimulan, gumagawa rin ng paraan ang diablo. Pero ito pong gusto ko sabihin. Iba na po ang context before the cross at after the cross. Tayo po ngayon ay after the cross, kaya maligaya po tayo. We're under grace right now. So, under the New Covenant, ang ibig sabihin ng New Covenant, nangyari po yan when He shouted, Tetelestai. It is finished. Wala nang gagawin pa. Hey, thank you, Jesus. It's all about His finished work on the cross. Wala na tayong gagawin kundi, oh, thank you, Jesus. To receive it by believing in it. Di ba? So, ayun po. Kaya ngayon, maski anong balak ng diablo na ibagsak ang mga mananampalataya ni Kristo Jesus, matatalo lagi ang diablo. Mananampalataya tayo. Mananagumpay tayo. Jesus is the conqueror and we are more than conquerors. Do you know that? Siya yung nahirapan, siya yung pinako sa krus, pero tayo nag-benefit sa lahat ng yun at tayo ang tumanggap ng lahat ng blessings. You know what? I am having my coffee right now while recording this vlog. Wait. Nagmisto lang tubig na yung coffee. Medyo malamig na. Okay. So, ang gusto ko pong sabihin sa inyo, under the New Covenant, it is finished. Ginawa na po ni Jesus yung dapat gawin. Masalimuot ang pinagdaanan ng Panginoong Jesucristo para iligtas po tayo. Why? Because mahal na mahal po niya tayo. Okay? And it's good to say, I love Jesus. That's nice. That's good. Okay? That's kind of cool actually. Pero mas maganda sabihin natin, Jesus loves me. Why? Because the Bible
tells us so. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell. Share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus Christ Himself. And again, as always and forever, thank you. And Jesus truly loves us all.